mag-aalay ng isang awitin na isang Caps, si Caps Magno. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat sa ating banal na Divine Mercy. Ako ay tinawagang muli upang mag-aalay ng awit at inyaalay ko po sa inyong lahat, mga alagad, mga kap. 1, 2, 3. Sa inyo pong lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templo mong inirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Jesucristo ang banal. Tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin. Lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim. Liwanag ng buhay ay kamtin. Buhay na Diyos, kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabunyian. Lukubin mo ng iyong kabanalan, ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Binawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan dito sa puso't isipan. Apo Kunching, ikaw ang patnubay. Mga haplos ng iyong mga kamay. Kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating buhay. Galing sa Diyos nating buhay. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Napakasarap po kasi mag-alay ng awit sa ating Panginoong Diyos. Jesus ko'y pakinggan, awit ng mapanglaw, na nagbuhat sa isang pusong nagmamahal. Huwag mong ipagkait, awa mo'y ilawit ng abang puso kong naghihirap sa pag-ibig. Tungawin mo, Jesus, ang nananambitan, kahit isang sulyap mo man lamang iyong idamkulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong sa'yo'y
nabubuhay. Tungawin mo, Jesus, ang nananambitan, kahit isang sulyap mo man lamang iyong tinampulay. Sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong sa'yo'y nabubuhay. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong magandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod, si kapatid na Rosie. Magandang umaga po sa inyo. Ang maibabahagi ko po, ako po ay nagkaroon ng sakit na myoma. Naraspa po ako nakapay po ako ng 3 araw. Doon po sa pagkakaraspa ko, ako po binayopsi. Ang sabi po sa akin sa pagkakabayopsi, ako daw po tatanggalan din ng matres. Meron po nagsabi sa akin na sabi po pumunta ka muna sa Divine kasi wala namang mawawala dun. Pumunta nga po ako sa Divine. Nung pumunta ako sa Divine, dumulog po ako kay Apo. Ang sabi po sa akin ng mahal na Apo ano ba gusto mo, opera o dahon-dahon? Sabi ko po dahon-dahon na lang. Mga 3 araw po. 3 araw po nang nakaano ko sa kanya, kadama po ako. Sabi po sa akin gagaling ka na anak. Huwag ka nang magpa-opera. Hindi po ba hiwaga po ng Panginoon yung ako po hindi na-opera. Dito lang po ako gumaling sa mga dahon-dahon. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Amen po ba? Sa pamamagitan ng dahon-dahon at sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos, pinagkaloob sa kanya ang kagalingan. Bagamat napakahaba na kanyang share. Susunod ko pong tatawagin na isang Caps na mag-aalay din po ng isang awitin, si Caps Felipe. Umaga po sa inyo. Hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbabahagi po ako ng isang lumang awitin sa inyo. Kung langit ay pagsinta, ang pag-ibig ay pag-asa, di naman nababapid, lubang tunay ang pag-ibig. Maawa sa akin, irog ako ay mahalin. Sabihin, ituro, landas ng iyong puso. Ako'y iyo lamang, magpawalang hanggan.
di mo lang nababati, ako'y lubhang pag-ibig maasakit. Irog ako ay mahalin, sabihin ituro landas ng iyong puso. Ako'y iyo lamang, magpawala hanggang hindi mo lang nababati, lubhang tunay ang pag-ibig. Maawa sa akin, irog ako ay mahalin. Sige po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay yung nagdiriwang ng kanyang anniversary ngayon, si kapatid na Melinda. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa mga kapatid kong alagad, sa mga IT team, sa mga kuya caps ko, sa mga kapatid kong choir, sa inyo po lahat na tagasunod at pasyente, at sa lahat po ng ating kapatid sa internet. Napakabuti po ng Ama. Muli, ibinigay niya ang ika-4 na taon ng pagsilang ko sa banal na Espiritu Santo. Walang hanggang papurit pasasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ng Mahal na Biring Maria, sa pangalan ng Apo Kunching. Apo, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama ko pong nagdiriwang ng kaarawan ngayon sa pagsilang ng Banal na Espiritu si kapatid na Grace. Masarap po ang makasama, mahugot sa laksang bilang ng tao upang makapag-alay sa ubasan ng Ama, ang maging isang manggagawa sa kanyang ubasan, na sa panaginip o sa hinagap, hindi ko inisip na magiging biyaya sa buhay ko sa mundong ito. Mapalad ako, mapalad po kami at kayo rin lahat, na tumanggap ng buong puso, ng buong kababaan, sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Maraming salamat sa Ama sa loob ng 4 na taon na pakikibaka sa buhay kabanalan. Naririto pa rin po kaming mga alagad at caps, maging IT team at mga choir, na patuloy na nakatatawid sa tulay at sa bagyo ng buhay na pinahihintulutan ng Ama upang masilayan kung ano na ba ang buhay namin, kung ano na ba ang aming katauhan sa dakong ito, na sa ngayon, ano na nga ba ang nangingibabaw sa aking katauhan? Ang pagiging espiritu, ang kalooban ng Ama, o ang makamundong pagnanasa? Alam niyo po, mahirap sabihin na ako sa ganang ako, na nangingibabaw, na ng 100% ang kalooban ng Ama o ang pagnanasang makalangit. Subalit, batid ng Ama, ng Anak, sa pamagitan ng Espiritu sa katawan ng Apo Kunching, sa mga kapatid kong nakakasama ko na sa bawat araw nagsusumakit, nagsusumikap ako, ano man ang aking pinagdaraanan, gaano man kalalim ang balakid na aking susumikitang mahulag po sanang may galak, may kapayapaan at kapanatagan, na patuloy na makapanahan sa espiritong mabuti sa dakong ito, na kulang man, kapos man, sa mga sandaigdigang pangangailangan, hindi ko alintana, sapagkat umaasa ako sa Pina. Hindi ako nag-iisa,
hindi ako magkukulang dahil buhay ang Diyos sa dakong ito. Nagpapasalamat ako sa Ama sa binigay niya sa akin biyaya na nakapanahan sa kababaan, sa pagtanggap, sa pag-unawa, sa mga kaganapan sa buhay ko na hindi ko inaalintana ang mga nararamdaman kong sakit sa katawan lupa o maging ang mga pagdalisay sapagkat sa tina ang dinadama ko sa puso ko hindi yung sakit na gawa ng kapwa, hindi ang kakulangan sa buhay, kundi ang pagmamahal ng Diyos na sa maliliit na bagay madarama mo buhay siya, mahiwaga, hindi nagpapabaya, na hindi lamang ako ang kanyang pinagpapala, hindi lamang ako ang iniingatan, kung hindi ang lahat ng mahal ko sa buhay. Sa bawat kaganapan, kapag ang mamahal mo sa buhay, nakaliligtas sa kamatayan, anumang aksidente ang nararanasan, nakikita mo na kung sa iba naganap yun, sa pamamagitan ng bahagi ng Espiritu, maaaring buhay na ang wala, subalit ay sa paglalaga ko at patuloy na paghingi ng awa, na sa pagtalima ko, siya ang laging uunahin, siya ang laging pasasalamatan ko, bahala siya sa lahat ng iiwanan ko, sapagkat kung itutun ko ang puso ko, ang isip ko sa mga mahal ko sa buhay, silang bibigyan ko ng halaga, wala akong magagawa. Subalit kung ang uunahin ko ang Diyos na nagbigay sa akin ng buhay, panganib man, maging buhay man ang nakataya, kaligtasan ay kakampi ng aking mga mahal sa buhay, sapagkat may buhay na Diyos na nangangalaga sa kanila. Alam niyo po, masarap ang magmahal, masarap po yung mangibabaw ang kalooban ng Ama na mithiin mo sa tunan na huwag kang magkasala, madama mo kung nakasasakit ka sa kalooban ng kapwa mo, maunawaan mo sa bawat kaganapan, sinusubukan ka, dinadalisay ka, dahil kailangan mong daanan yon, dahil ang buhay na tinahak ng Kristo, ang tagapagligtas ay hindi puro galak, hindi puro rosas ang paligid, kung hindi, mas marami ang tinik, mas marami ang lubak-lubak na bangkok, na daan, na kailangan tahakin. At kahit na anumang bagyo ang humagupit, huwag po tayong matitinag. Katulad ko, anuman po ang tumaraan, gaano man po ang maging pagdating ng mga pagdalisay, maging sagu-sagumpol man, sunod-sunod kaliwa kanan, harap tagaliran. Nararanasan ko pa rin po yung manghina, subalit hindi nalulugmok dahil may nagpapagalak, may nagpapagaan sa kalooban ko, nagbibigay ng kaliwanagan ng isip ko dahil nananalig ako sa tuwina. May kasama ako na ang sindigang bato ko ay nasa tabi ko lang, nandiriyan lang ang Ama, ang Anak, sa pamamagitan ng Espiritu at sa katauhan ng Apo Conching. Yung pagtungo ko po rito, patuloy kong dinadama at ninanamnam, pinagninilayan ng mga aral na iniluluwal ng mahal na Apo Conching. Huwag po natin sayangin yung bawat araw, may buhay tayo, mayroon tayong lakas. Ngayon pa lang po, sumuko na tayo sa Ama, magpakababat, maging totoo sa pagtanggap sa Kanya, upang sa gayon, ang katawan lupa na mabubulok, ang kaluluwa at espiritu natin ang mabuhay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Happy anniversary. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pa pong alagad. Si Alagad na Ray. Hello. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ang maisishare ko po siguro sa ngayon ay yun ang nangyari sa amin sa Vigil. Kasi po isa rin po akong miyembro sa Kawan 2 na
ng buhay sa laman at sa espiritu. Sa dati ko pong buhay kasi, noong hindi pa po ako natadako sa banal na lugar na ito, ako po ay masabi kong pusakal. Isang pusakal po na manginginom. Laman ang lansangan. Pagdating sa bahay, problema ng pamilya, problema ng asawa, problema ng mga anak. Doon po nagaganap lahat ang habang panahon. Pero kung po talaga tayo na mga Pilipino, mga tao ay mahal ng Ama, hindi po niya tayo pinababayaan. Sa buhay ko po kasi namin mag-asawa, 1983, kami po ay nasama na sa isang community na parating po sa mga pagkabanal. Sa palagay ko po, noon, sa panahon noon, ang nagiging pagtulong ko sa community ay malaking halaga na para makatulong at makapaglingkod sa Ama. Pero napakalaki pa po pala ng kulang. At ang totoo po, kung mga nasabi ko na po sa inyo, na ako ay isang pusakal, na kapag hindi nakainom ng isang araw ay matamlay ang katawan. At natikman ko rin kung makahawak ng trabaho, nagkaroon po ako ng mga tauhan, na balak sabihin ko po, makapananghali pa lang, nakagayak na sila. Pagdating ng alas 5, inuman na. Ganun po naging buhay ko. Pero sabi ko nga, tayo ay mahal ng Ama. Bago ko po ako naging isang alagad, natikman ko rin po dito ang maging miyembro pasandalian sa choir. At noong mga panahon po na yon, kami mag-asawa ay nagpupunta na rito, pero hindi pa po ako lubos nakakadama. Nasasabi ko nga po sa aking kabiyak na almost siya ay araw-araw at alagad nga siya. Nasabi ko po sa kanya na baka sumobra ka sa langit dahil sa ginagawa mong paglilingkod. Pero napakamali po pala. Hanggang sa dumating nga po ang pagkakataon. Dahil sa aking paglalasing, ako po ay na-aksidente. Nakatulog po ako sa motor nang hindi naala po akong naging malay. Nagising po ako sa ospital na. Hanggang sa dalila po ako rito ng aking kabiyak pagkagaling sa ospital. At sinabihan po ako ng mahal na po kung ano yung dapat na gamot at sina po ang nagamot pang iba. At noon po ako na, kumbaga, nagising. Sabi ko, ito na siguro yung pagkakataon. Kaya po, nung nakatamo na ako ng kagalingan, ako na po sa sarili ko ang nagpursige para pumunta rito at palagian dito na. Hanggang sa ako po ay nahirang na isang alagad, taon na December 16, ayun po, naging patuloy at salamat po sa Ama sa pagtanggap sa akin bilang mapasama sa kanyang ubasan. Naging mapakaligaya ko po. At sa continuation po na yung sa aming naging tema sa vigil, yung pong buhay doon sa laman, yung po ang nangyari sa akin. Sa ngayon po, sabi ko nga po sa inyo, muli, tayo ay mahal ng Ama hanggang sa mga pinag-aaralan po natin, sa narinig natin sa mahal na Apo, sa kanyang mga mensahe, nadadagdagan po ang ating kaalaman. At sa
pangyayari na tatagdagan ng ating kaalaman, nalalaman natin ang mali at ang tama. Kaya po ngayon, masasabi ko sa inyo at maipagmamalaki, na ako po ay nabubuhay na sa Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Masasabi ko po na kaya ako ay nabubuhay na sa Espiritu. At kahit po kami mga alagad na, hindi rin po nawawala ang problema sa amin. Nagkakaroon po rin kami mga pagsubok. Pero hindi na po kamukha ng dati. Ngayon po, pag dumating yung mga pagsubok, halimbawa ay sa pag-uusap na yung mag-asawa, maganda sa umpisa ang pag-uusap, pagdating ng kalagitnaan, masama na. Magagalit na siya, pero como ako, sasabi ko sa sarili ko na, iba ka na, Ray. Nasa Espiritu ka na, kaya ikaw ang umunawa. Ganun ko po ginagawa at ipinatutupad. At ginawa ko na pong batas sa aking sarili na bawal gumawa ng masama. Kaya po, papuris Ama sa ginawa po niya, pagtanggap at pagpatawad sa akin. At isa po, nasabi ko na gawang sa Espiritu, ang dati po na aking isang pagmamataas, ngayon po isa lang kumababa, natatanggap po na po ang mga kasalanan, ako na po ang umuunawa, at higit po sa lahat, yun pong isang dating mapagtanim po ako ng galit sa aking kapwa, ay inalis ko na po sa tulong ng Ama. Yun lang po siguro at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming pong salamat. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay po sa atin ng awitin. Ang dalawa ko pong kapatid na alagad na si kapatid na Mirna at kapatid na Annalyn. Isang mapagpalang umaga po sa ating dakilang Diyos na buhay. Papuri po sa iyo, Ama, ay walang hanggan, walang katapusan. Sa bawat araw na panawagan mo sa aking katauhan, ay niloloob mong ako'y tumindig sa harapan. Manguna't maghari ka po, kung ano man po ang kalooban mo sa aming gagampanan. Amen. Batid ko po na kami inaatasan ng Ama upang magalay ng awitin ng ating kapatid na bunso. Hindi ko lamang po mapigilan ang aking sarili na hindi ibahagi ang kanyang kadakilaan. Karampot lamang po sa kaganapan. Kagabi po habang ako'y nakahinlay, na napapaidlip na po, naisipan ko mong i-on ang cellphone at ang bumungad po sa akin ay ang kaukulang nagaganap sa isa kong kapatid. At ang text po niya ay ganito, Ate, okay pa ba yung globe mo o san mo? Tawagan mo naman ako, please. Di para po akong bilang isang anak ng Diyos ay nagkaroon ng katanungan, bigla po akong tumawag at ito po ang pasok sa akin ng aking kapatid. Nasa ospital sila at ang count ng platelet niya ay napakababa. Nagdudugo ang gums at may mga rashes na lumabas sa katawan. Di pumasok po agad sa kaisipan ko yung simptomas ng dengue. Subalit pilit ko pong itinatakwil yung pumapasok sa isip ko. Napakabuti po ng Ama. Halintulad po sa pagbabahagi ng ating kapatid na Melinda,
bilang isang anak ng Diyos, siya rin po ay nakakaramdaman ng panghihina. Subalit sa kanyang panghihina ay hindi siya tuwirang nalulugmok sapagkat may nagtitindig sa kanya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sa madaling salita po, sa pagdulog ko sa Ama, panandali ang natigatig, subalit idinatal niya sa akin ang higit pang pagtitibay, higit pang pagtitiwala at pagkilala sa Kanya. Kaya po, tinugon ang kapatid, magtibay kayo, manalig kayo sa Ama, tayo'y magkalayo, wala akong magagawa, ang pera ay walang magagawa, kundi ang Ama ay may magagawa. Manalig kayo sa pagtulog natin sa magdamag na ito, sa bawat oras ng panalangin ay dudulog ako sa Ama, maninigluhod ako sa Kanya. At sa tuwin ay wala akong kahilingan, sa katapatan ng aking paglilingkod sa Kanya, ay walang yamang hinihiling, kundi ang mga mahal sa buhay ay kasamang mapangalagaan. At purihin ang Diyos, bagamat masama ang pakiramdam ng aking lalamunan, hindi ko mapigilang hindi siya mapapurihan kasama ng aking kapatid na aawitan ng Panginoon sapagkat ngayong umaga, muli po akong tumawag. Sila'y nasa ospital, nagpa-laboratory po ulit. Tumayos ang count ng kanyang platelet. Tumigil na po ang pagdugo ng gums, bagamat may mga rashes pa sa katawan. Inaangkin ko na po na sa kalooban ng Ama ay hindi niya pahihintulutang magtuloy ang dengue sa kanyang katawan. Talakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Buhay na buhay po ang Diyos. Sa katatagang ipinagkakaloob po sa atin, sa pagkakakilala natin sa Diyos, ay sa dati ng buhay, pag nakabalita tayo ng gayon, lugmok, iyak, nanuluha po tayo sapagkat nararamdaman natin na sa ating panghihina, itinitindig po tayo ng Diyos. Inaalis po niya yung damdaming pagkakalugmok, kundi yung patuloy na pakikibaka, patuloy na pagtanggap sa anumang kapahintulutan at patuloy na pagdulog sa Kanya at higit pang pananampalataya sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya po sa pagkakataong ito, walang pag-aatubili na nais ko muli siyang papurihan kasama ng aking kapatid. Salamat po sa Ama, tunay na buhay siya. Ika nga po, ang namnamin po natin sa bawat umaawit sa harapan ay ang ibig ipakahulugan sa awiting handog sa ating Ama. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, para po sa inyo, para po sa ating Panginoon. Para po sa ating dakilang Ama, itaas po natin sa Ama ang lahat ng ating mga alalahanin. Kasama ng ating papurit parangal na walang hanggan sa Kanyang pagiging Diyos na buhay. Life is not at all but my friend. If you believe in yourself, if you believe that someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavy laden. Come to me, all of you who are tired, or carry heavy loads. For I will give you this to see, my burden is light.
will feel the world is tumbling down. Only you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you see fall when there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make me feel alright. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavily laden, come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and then I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, and those who are heavily laden, come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you Purihin ang Diyos. Ano po? Sa totoo lang po, wala po kaming practice sa tuwin ang kami po ay titindig dito. Subalit sa patnubay ng Ama, alam ko po na ang Ama ay nalulugod, no? Kahit ano pong handog namin sa Kanya, nawa po kayo rin po ay masyahan. Sapagkat nagsusumakit po kami makapagbigay sa inyo ng aliw. Ang susunod po namin kakantain ay para muli sa inyo. Miss Kapapamata. At isa pa nga po, sa bawat tibok ng puso, udyok ng damdamin na nalulugod ang Ama, kapag buong katapatan mong siya inaalayan, naiibsan po yung daladala mo sa puso mo. Amen po ba? Damdaman mo po yung lugod sa puso mo na nalulugod ang Ama sa katatagang taglay-taglay mo, sapagkat tuwirang nararamdaman mo na nandyan lang siya sa iyong tabi. Di ka nag-iisa sa tuwina, sa bawat araw na may mga pagdalisay, higit kanyang pinatatatag. Amen po ba? Katotohanan po yun. Sadya pong, kumbaga po sa inumin, habang nababawasan yung laman ng baso, dinadagdagan po ng Panginoon para hindi po tayo mauhaw. Ganon po siya kadakila. Kaya po, hindi nagiging hadlang kung masama man ang pakiramdam mo, basta ang
ang maganda po, masunod mo yung udyok ng damdamin mo na papurihan ng Ama. Amen po ba? Kaya po, nais pa po naming awitan ng Panginoon ng isa pang awitin, bagamat kami nagbabasa ng aking kapatid. Ito po yung mula sa aming puso at kaluluwa. Nag-iisa at nalulungkot dahil sa hirap mong tinataglan. Kung kailangan mo ng karaman, tumawag ka at siya'y maghihintay. Siya ang iyong kailangan sa likha kay Kristo. Siya ang araw ng lahat at ang maraming puso'y siya ay si Jesus sa bawat sandali. Sa habang panahon, kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takbo at laging talala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ay iyong kailangan sa lihan, kaibigan mo. Siyang araw mong labi at karamay pusawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at hiyanin sa buhay mo. Siya noon, bukas na ngayon, sa dalangin mo'y tungkol. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan sa lihan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Salamat po,
dakilang Ama, tanging Ikaw ang sandigan, Ikaw ang pag-asa, at tunay na Ikaw lamang ang may magagawa sa lahat ng bagay. Kaya't ang aming mga papirit parangal, walang hanggang sa'yo'y aming ipinataas. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ang ganda-ganda po ng awitin. Sa tuwing na rin po yun, yung aking naaalalang awitin sa tuwing may dumarating sa aking pagdalisay. Natuwirang siya lamang po talaga ang magbibigay kahulagpusan. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay may sisiyer. Ako po ay may anak na galing sa ospital. Ngayon po kahapon ang sabi po ng manugang ko, yung si Jerry po, si Jerry nanay, sabi niya, sumasakit na naman ang ulo kasi galing po sa ospital yon. 4 na araw pinalabas na. Sabi ko talagang ganun, sumasakit ang ulo pagka o-opera po sa appendicitis. Ngayon, umalis po ako, nagpunta po ako dito. Yung po kasing anak ko na yun, nung ako'y nagpupunta rito, sabi po niya sa akin, nanay, ikaw naman punta roon, sabi niya. Ano naman ang naaano mo, kung minsan mainit ang ulo mo, nagagalit ka sa amin, sabi po niya. Sabi ko, anak, talagang ganun. Kumbaga po sa kuwan, ang mga anak iba-iba isip. Meron pong yung ang asa isip, andito, yung pong nagdala sa akin ditong anak kong malaki dyan. Ngayon, yung po hindi ko pinapansin. Ngayon po, biglang sumakit ang tiyan niya. Gabi, hindi na po sinabi sa akin, baka daw ako mag-alala. Dina-opera na nga po siya. Ngayon, eto na po. Kahapon po, dadalhin daw uli siya nung kahapon ng umaga. Sabi nanay, sabi po ng manugang ko, hindi nakatulog si Jerry. Bakit? Sabi ko, ewan ko, masakit daw po ulo. Ang ginawa ko po, nag-aapura ako ng trabaho. Wala naman po akong katulong sa bahay eh. Sige, gawa ng gawa. Nung mayari na po, pumunta ako dito. Sa matulin, sabi po, dinadalain ko, sabi ko, Ama, tulungan niyo po yung anak ko. Ngayon po malalaman. Naku, sakali po maalis ang sakit ng ulo niya. Wala niyo sa pong sasabihin. Sabi ko, alam niyo po, nung ako nagpunta rin, may nakita akong dalaga dito, kapatid po nung niya. Sabi ko po, pahingi nga anak ng litrato. Sabi ko, yung po bang dasalan? Divine Mercy. Tapos sabi po ng bata sa akin, dalhin niyo po ito, yung litrato po ng Divine Mercy. Tama, nakako-isa. Sige po, dalhin niyo. Pagdating ko po doon, nakadukduk yung anak ko nung hapon. Nakaganyan po. Inakyat ko po sa bahay. Totoo po ito. Nakadukduk. Sabi ko, anak, nakasan mo loob mo, maalis na yan. Ang ginawa ko po, inilagay ko doon sa ilalim ng unan, yung libro na yon. Tapos, yun naman pong larawan niya, na malaki yung, ano ba yun, Divine Mercy. Iniwan ko sa baba, sabi ko, sa apo ko, Apo, kung saan mahihiga yung tatay mo, idikit mo yan, sabi ko. Alam niyo po, nakatulog na, nakakain na. Naku, kaya sabi ko po, talagang buhay ang Diyos. Ako po, ang kasaysayan ko kung ilang siyer na. Kaya sabi ko, sisiyer ko kaya nangyari sa anak ko. Sabi ko, sa katabi ko, sige, sasabihin ko. Yun lang po ang sasabihin ko. Maraming po salamat. At siguro po ang aking anak na yun ay mananalig na. Dahil hindi po siya ganong nananalig. Oo, tumatawag nga po siya sa Diyos. Hindi pa po niya nakikita siguro. Marami po salamat sa inyo. Salamat.
Maraming salamat po sa pamamagitan ng inyong pananalig at pananampalataya ay pinagkaloob niya. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa ko pa pong kapatid na alagad na nagpupumiglas ng kanyang damdamin upang mag-alay ng isang awitin, si kapatid na Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong kay sarap umawit. At kay galak-galak po sa puso. Kaya yun, nagpupumiglas daw. Eh di ba, kapag umaawit ka sa Ama, masarap po kasi ang pakiramdam eh. Kaya nawa po sa inyong lahat na nakikinig, damhin niyo po ang bawat inaawit ng namin. At nawa po sa pamamagitan ng awit na paghahandog sa Panginoon ay kahit po paano lang ay naiibsan ang inyong kalungkutan o kahit man lang gatiting gumagaling ang inyong karamdaman. Sapagkat ang pag-awit po ay kung sasabihin nga po ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nawa po, kayo din mayroong magkaroon ng lakas ng loob upang maghandog sa ating Panginoon. Amen po ba? Para po sa lahat. Take receive, oh Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I hold, thine was
talaga? Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po lahat tayo dito pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Kaya, pag po kayo nalulumbay, isipin nyo lang na kayo ay so blessed. Amen po ba? Ay ang awitin ko po, I'm so blessed because I'm so blessed. Matutong ko lang po sa dakong ito kapag talaga pong dinama mo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-ibig, sasabihin mo po sa sarili mo, I'm so blessed. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things, all fine and true. I see you in the beauty of flowers and the rain. I see you between the lines. Oh, a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in the smile, just like a love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa magandang mong tinig. Ngayon naman po ang aking tatawagin
upang bigyan kayo ng inspirasyon na sa tuwing siya ay tatayo sa gitnang ito, marami po tayong mapupulot sa kanya kung paano magtibay sa Panginoon ang aming pong Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito na pinahintulot mo, na muling magpatotoo sa iyong kabutihan sa bawat araw sa aming buhay, bilang mga hinirang sa pamamagitan ng pinalugda ng aming mahal na Apo Conching. Nawa ang oras na ito ipagkulob mo sa bawat isa upang ganap nilang maunawaan at mabuksan ang kanilang diwat kaisipan ayon sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilayan ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, ang paglilingkod ay isang kagalak-galak na tungkulin ng isang hinirang. Amen po ba yon? At sa kabila po ng mga pinagdaraanan ng mga kapwa ko alagad, at maging ako sa oras na ito, sabi ko nga po, matanda na. Nawawala na yung langis ng aking tuhod. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kanina pong madaling araw nang ako'y magising po ng saktong 3:00, nais ko lang pong itong ilayon sa inyo sapagkat sa dating buhay po, kung aking pong binabalikan ang dating buhay na ipinagaloob ng Diyos para sa akin, hindi ko na pagdadaanan at nabibigyan ng pansin yung magkaroon ng pagninilay sa bawat araw. At simula nga po nang ako'y naging hinirang, at magwawalong taon na po sa April 5 sa isang taon, halos walang oras na ibinigay ng Panginoon yung pagninilay, sadya pong yung hindi mo nalalaman ay malalaman mo. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At habang pinagmamasdan ko po kayo kanina, habang umaawit po ang mga kapatid ko, sadya pong napakapalad po ninyo na maaangkin nyo po sa sarili nyo na sa oras na ito kayo naririto. Alam nyo po, isa po yan sa mga pinagnilayan ko po sa buhay ko kaninang madaling araw, na siyempre po sa unang buhay, maraming kaibigan, maraming kakilala. Subalit kapag tinuntun mo kung sino sila sa ngayon at ano sila ngayon, wala pa rin nabago. Sila pa rin yung pangmundo na tao na wala kang makikita kundi ang gusto ay aliw at saliw ng mundo. Amen po ba yon? At doon ko po nakita ang sarili ko na napakapalad ko na sa dakong ito ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mapaglingkuran siya sa pamamagitan nating mahal na Apo Conching. Kaya sa madaling salita po mga kapatid, kayo pong nariritong nakaupo, huwag po kayong mainip, sapagkat itong pagkakataong itong panawagan sa inyo ng Diyos ay isang pagkakataon na ito na yung takda upang makilala niyong lubos ang tunay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita na, syempre po, ang ating Panginoon, sinasagot naman po kung ano yung katanungan mo. Binabaybay, yung syempre po, yung mga dati mong kaibigan, kapag dumatal sa isip mo at maalala mo, syempre naaalala ka rin noon kahit papano. Subalit naroon na po yung pagkakaiba na hindi mo na nga maabot kung ano yung gusto nila dahil pangmundo, at ikaw din ay hindi nila maabot dahil ikaw ay nasa espiritu. At doon mo makikita na doon ko po nakita yung katotohanan na kapag ikaw ay isang lingkod at tuwirang nagpapakasakit o nagsusumikap na makatupad sa ating Panginoon, ikaw mismong lingkod ay makaiiwas doon sa pangmundong gampanin na gusto ng mga kaibigan mo kapag inaya ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At minsan din, maaari ding matest mo ang sarili mo na kapag sa oras na yon ay naroon ka, mahigit mo makikilala ang sarili mo na may binago ang Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sabi ko nga po sa Panginoon, minsan, kapag may nagte-text, reunion, ganito, magkita-kita tayo. Sa totoo lang po, aaminin ko po sa inyo, nagsisinungaling po ako, na hinihingi ko po ng kapatawaran sa Diyos. Dahil pinadadama sa akin ng Diyos, pinadadama ng Panginoon, na sa isang tutunguhan mo, na mundong-mundo ang gusto, sigurado, dalawa lang ang maaaring mangyari. Maakay ka sa pangmundo o ikaw magkasala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At doon ko po nakita na sabi ko nga po, bawat oras, bawat araw, kayo rin po makapagsusuri sa inyong mga sarili. Yung pag-akay po ng Panginoon sa dakong ito sa aming buhay, lalo na po sa akin,
ay inihahalin tulad ko po sa isang napaka-relaxing na buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Bakit po napaka-relaxing na buhay? Na sa kabila ng wala ka ng lahat ng bagay, subalit bakit nga sa oras na ito nakakatindig ako sa harapan nyo? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Doon po tumakbo ang aking isip na dati may negosyo ka, pagkabukas nagbayad ka ng renta, may utang ka pa rin. Hindi natatapos yun. Hanggat nagbimithi ka ng pangmundo, yung utang mo hindi natatigil yun. Magbabayad ka ng BIR, tapos malalaman mo na lang yung mga naniningil sa BIR kung saan-saan lang na pala napupunta. Amen po ba yun? At andun yung marami kang maaalala. At kinumpara ko po ngayon, sa buhay ko ngayon, alam niyo po, salamat sa Diyos. Sapagkat doon ko higit naramdaman na ang pagmamahal sa akin ng Diyos ay masasambit ko po na sustentado niya ako ngayon. Buhay mo ang Diyos! Amen po ba yan? Totoo po yun. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Panginoon na ng mga panahon na yon ay maghanap buhay. Hindi ko naman sinabi sa inyo na gawin niyo po ito. Yun po ay pagninilay ko po sa aking sarili. Na sa maraming pinagdaanan, iba't ibang uri ng tao, at sa kalakalan po ng pantao, matagal-tagal rin po na sa larangan po ng paghanap buhay ay dumatal po ang katauhan. Subalit ngayon po, yung galak na nararamdaman ko po ngayon ay hindi galak na naramdaman ko po noon. Kahit po sa mga bagay na kaparaanan na dulot ng Diyos, naghahanap buhay ka noon, halimbawa ko lang po, hindi po ito sa pagmamayabang, sapagkat ito po ay malalim na pagninilay na maaaring suriin din po niyo sa inyong mga sarili. Na yung pagkakataon po na may panawagan sa inyo ang Diyos, huwag niyo pong sasayangin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa po, na mga panahon na yon, may hanap buhay ka. Gustong-gusto mo yung pabango. Dahil alam mong mahal, kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Amen po ba yun? Sapagkat alam mo bilang tao na mayroon kang paglalagyan nun sa ibang paraan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat alam ng Ama na wala kang pambili, yung ayaw mong bilhin noon, ibinibigay na lang niya ngayon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tulong po, magnilay po kayo. Maaaring sabihin niyo po na mayabang po si kapatid na Marisa. Kaming lahat ng mga alagad ay nakadadaman nito. At sa bawat araw po, doon ko po halos nagkaroon ako ng matinding pagnanasa at paghahangad na paglingkuran ng Diyos. Hindi dahil sa mga bagay na yon, kundi doon sa kagalakan na hindi kayang pantayan ng una na mayroon ka nga nakakamtan, subalit hindi ka masaya. Subalit ngayon na andito ka, manaka-naka man ay nahihirapan ka, subalit tas lamang pa rin yung saya na nararamdaman mo dahil alam mo na yung nagpapasaya sa'yo ay hindi kayang gawin ng tao sa'yo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. May mga karamdaman po ang ilan. Kaya naririto. Kami rin po, may mga karamdaman din po kami. May mga dinadala din po kami, may mga pinapasan din po kayo. Wala pong pinagkaiba. Mayroon din po kayo mga pinaproblema. Mayroon din po kami. Lahat po yun. Lahat ng nararamdaman nyo, nararamdaman din po namin. Kaya, ang pagkakaiba lang po natin, sa panahon po ngayon na bilang isang hinirang, yung nararamdaman po namin lahat, na sabi nga sa salitang tao ay mabigat at mahirap, hindi na po namin nararamdaman. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Hindi po isang pagpapaimbabaw. Sapagkat, marami pong babaguhin ang Diyos sa'yo. Kung noon po, halimbawa po, ang salapibo, 1,000. Ikaw bilang tao, alam mo na kung saan yung mapupunta. At ngayon naman, ang salapi mo lang 100. Hindi ikaw ang magbabudget sa sarili mo. Sapagkat kung ang Diyos ang ikaw ang magbabudget sa'yo, kulang yon. Pero kapag ang Diyos ang magbabudget sa'yo, sigurado may sobra pa. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po kaya ang pinalahad? Sapagkat, alam niyo po, sayang po kasi yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Alam ko po na iba't ibang paraan ang pag-akay ng Diyos sa bawat isa. Hindi naman kailangan maging alagad po kayo. Hindi naman kailangan maging kap o dili kaya ay kung ano pa. Subalit, yung pagkakataon na marinig mo ang tinig ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, maramdaman mo sa puso mo ang bawat aral ng Diyos na mula kay Apo Kunching, na mula sa Diyos, alam niyo po, pagkakataon na po yun. Para yung ilalagay mo sa puso mo at itatalsak ng Diyos sa isip mo, ay ganap mo ng kamping sa puso mo na yun ay isang
kumbaga po sa isang awit ay pasakali na ni God sa'yo na apo upang hanapin mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nasusundan niyo po ba ako? Kaya ko po ito nilalahad sa inyo sapagkat, kala niyo po ba? Alam ko po ang ilan sa inyo, hirap. Nararamdaman ko rin po na ang ilan sa inyo ay may mga pinapasan sa kanilang mga kaanak, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga magulang. Kami rin po, dumaranas kami ng ganyan. At alam din po namin na ang ilan sa inyo halos wala. At hindi alam, kaya nagiging daan para mawalan sila ng pag-asa. Ito pong sinasambit ko po sa inyo, isang paanyaya ng Diyos. Na kung paano may isang espiritu na pinagmulan ang ating Panginoon, na ibinigay sa ating mahal na Apo Kunching, pinagkatiwala po sa mahal na Apo Kunching, ito na po yung paanyaya ng Diyos upang mamuhay po tayo doon sa buhay na relax. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, mga kapatid. Sapagkat sa dating buhay po, sabi ko po nga po sa inyo, magdamag, kaya kong hindi matulog kapag may problema ako. Kapag may pera ka namang hawak, pagdamag, hindi ka rin matutulog, iisipin mo yung bibilhin mo bukas. Amen po ba yun? Naranasan niyo po ba yun? Noong sa unang buhay nyo, naganap po yun. At halimbawa, hindi pa nauubos, hindi ka pa rin makatulog dahil hindi pa nauubos, uubusin mo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ngayon po, wala kang uubusin, nakakatulog ka, at napaka-relax po talaga. Wala kang hinihintay, bibigyan ka ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito ang ipinahintulot ng Ama ipahayag upang magaanan po? Sapagkat kung ang lahat po ng problema pang araw-araw na buhay, nagagampanin ng bawat isa na wala ang Panginoon, pati yung mga karamdaman nyo hindi gagaling. Amen po ba yun? Lalo magpapalalim sa mga karamdaman nyo sapagkat ang dami nyong pinapasan. Amen? Kaya, ano po ang panyaya ng ating Panginoon? Andyan lang po siya. Hindi nyo man nakikita, subalit kayang pasanin. Kaya magpatighaw ng inyong mga hirap. Kaya magbigay ng kagaanan. Kaya magbigay ng kaukulan na hinahanap nyo. Subalit eto na pala kaya niyang ibigay. Kaya ko po yan nasasambit sapagkat nagaganap po sa aking buhay. Simula na maglingkod, sabi ko nga po, maaaring sabihin nila, mayabang. Di ba nila sabihin mayabang? Kung ang kayabangan ay isipin nila, nalingkod ako ng Diyos. Pero kung kayabangan sabihin na mayabang dahil mayroong ganito, wala po. Wala kahit na wala kahit na ano, kundi kaya mayabang, ipinagmamayabang dahil alam mo ang Diyos ang bumubuhay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat, madali palang haplusin ng Diyos ang isip ng tao. Madali po pala niyang pihitin ang damdamin ng tao. Na kahit hindi mo kaano-ano, kapag alam po niya na ikaw ay nagsusumakit sa Kanya, tapat sa Kanya, ang lahat ng bagay na minimiti mo, hindi man sampitin ang labi mo, magulat ka na lang, ibinibigay na sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subukin niyo po, ano po? Sapagkat sa katotohanan lang po, maaaring, sabi ko nga kay Mami Beth sa tabi ko kanina, Mami Beth, masarap lang yung makapag-open kung ano yung dinadala mo. Subalit, hindi yun isang reklamo, kundi sa bandang huli, ang ipagmamalaki mo pa rin, bakit mo sinasambulat yung dala-dala ng puso mo, dahil alam mo, sa mga ganong kaparaanan, nakita mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, lagi nakangiti, relaxing, at talaga pong hindi kayang liripin. Na sa bawat araw, damhin niyo po ako sa oras na ito, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo po talaga. Na, sabi ko nga po sa inyo, isasample ko na lang sarili ko. Kaming dalawa ni kapatid na Pearl, pareho kaming alagad. Subalit, verbally, hindi ako humingi sa kanya. Kapatid, pahinga ako, wala akong ganito. Hindi. Lahat yan, dinadaan ko sa dulog. Hindi ako humingi kahit magkasama kami. Hindi ako humingi sa kanya na pahinga ako ng ganito, pahinga ako ng ganito. Hindi po. Subalit, alam niyo po, doon sa mga kaparaanan na kahit kasama mo na hindi ka humingi, kapag tinulog mo sa Diyos, alam ko, ang Diyos ang bubulong doon sa kasama mo para bigyan ka. Bago ba ang Diyos? Totoo yun eh! Kaya alam niyo po, napakasarap po talaga, sabi ko po kanina. Dati po kasi, kapag namamalengke po ako, syempre po, namasaya po eh. Tinitingnan ko po yung wallet ni kapatid na Pearl, nakalagay po, natutukso po akong tignan yung wallet niya. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo, gusto ko pong maging makatotohanan. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo,
Hindi na kailangang magtanong ko kayo kanino man kung paano ang buhay namin. Nilalahad na namin mismo ng kami para hindi na kayo mahirapan magtanong. At ito po yung katotohanan na gaganap. Minsan po naganap sa akin na, "Nako, Ama, wala akong pera." Sabi ko po ganun, ano po. Pero hindi po ako hihingi sa inyo. Di pagpasok ko po ng kwarto, nakita ko po yung wallet ni kapatid na Pearl naroon. Nako, sabi ko, titingnan ko si kapatid na Pearl kung may pera. At pwede akong humingi. Halimbawa ko po yan sa inyo ha. Nung tinignan ko, naku, wala rin pera. Sabi ko, wala rin pera. Sabi ko, patay. Sabi ko, ganon. Alam niyo po, lumuhod po ako, doon ko nagkulong ako sa kwarto. Lumuhod ako, sabi ko, "Ama, alam kong nagkasala ako sapagkat tinignan ko po yung wallet ni kapatid na Pearl. Subalit wala din po pala siyang pera." Sabi kong ganon sa kanya. "Subalit naniniwala ako sa iyo na buhay ka. Amen po ba yun?" Alam niyo po, habang naglalakbay po kami, siyempre may tutungan na po, ano po, naglalakbay kami. Diyos ko, sabi ko, "Ama, magpadama naman po kayo kay kapatid na Pearl. Baka meron po siya nakasingit sa mga lalaki. Mahilig po magsingit-singit po yun eh. Boy po ba ang Diyos?" Kaya ko po ito pinikwento sa inyo para patunayan na ang Diyos ay gumagawa. Para patunayan sa inyo na ang Diyos ay hindi nagbabaliwala. Para patunayan ko rin po sa inyo na lahat ng hinihingi mo na tapat sa puso mo, naririnig niya. Boy po ba ang Diyos? Eto na, papalapit na po kami sa palengke. Naku, kinakalapit ko si kapatid na Emma. "Kapatid na Emma, sinilip ko rin yung wallet. Wala rin siyang pera." Sabi ko, patay. Sabi ko ganun sa kanya. Alam niyo po, buhay ang Panginoon. Sadya po talagang buhay ang Panginoon. Pagbaba ko po ng paa sa sasakyan, hinahabol pa ako ni kapatid na Pearl. Sabi niya sa akin, "Mother, eto na yung pamalengke." "Ha? Buhay mo ba ang Diyos?" At doon ko pinagtapat. Sabi ko, "Kapatid, patawarin mo ako. Sinilip ko kanina yung wallet mo, walang laman. Buhay mo ba ang Diyos?" Sabi niya, "Akala mo lang yun." Sabi niya gano'n. Alam niyo po, ito po yung mga karanasan ng mga hinirang na sa ganitong kaparaanan, simple, payak, subalit masaya. Buhay mo ba ang Diyos? At ito na po, pagdating po ng palengke, ito po ang inuudyok na sambitin ko po sa inyo. Sabi ko, reserve ko na ito sa susunod na araw. Sabi ko sa kanya, yung binigay po niya sa akin pera. Sabi ko, "Kapatid na Emma, tingnan mo, tinitigan ko yung nagbebenta ng karne. Gustong-gusto kong bilhin yung karne niya, kaso lang ayaw kong pawalan itong binigay sa akin ni kapatid na Pearl. Amen po ba yan? Oh my Diyos!" Alam niyo po, umikot na po kami. Umikot po kami, ano po? Doon ko palang napapatunayan. Sabi ko nga po sa inyo, pag nahihirapan ako, gustong-gusto ko paminsan-minsan nahihirapan ako. Kasi nakikita ko talaga yung ginagawa ng Diyos sa akin. Buhay mo ba ang Diyos? Eto po ba yun? Eto na po. Bumili na po kami. Naglalakad po kami. Isipin niyo po, yung tinitigan po na nagbibenta ng karne, hinahabol kami. Sabi po niya sa akin, Mother, hindi mo pa kukunin lahat ng karne ko? Sabi ko, "Wala akong pera. Dali mo na ika lahat. Buhay mo ba ang Diyos?" Amen po ba yun? Alam niyo po, yan lang po, isa yan sa mga sample. Hindi po yun isang pagmamayabang. At hindi rin po kami nanghihingi. Hindi po namin, pag wala po kaming pera, hindi po ibig sabihin na wala kaming pera dito. Marami kaming pera dito. Ibig sabihin yung pansarili po namin. Kaya ko lang inilalayos sa inyo na ipatotoo upang patotohanan sa inyo na yung dating buhay na iniwanan namin, ngayon wala man kaming hanap buhay, kaya kaming bigyan ng Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, sobrang galak. Sobrang galak. Ang babaw, ano po? Subalit napakagalak. Kapagkat ang Panginoon, kapag nagbigay, walang sasambitin na kahit na ano sa'yo. Ang Panginoon, kapag nagbigay, wala kang ibabalik na kagaya ng tao. Ang Panginoon, kapag nagbigay, sigurado masyasyahan ka sapagkat siya din ang magbibigay ng budget. Kaya mga kapatid, ano po ang paanyaya? Sa pagkakataon pong ito, andito po kayo. Bigyan niyo po ng pagkakataon ng Diyos na gumawa para sa inyo. Bigyan niyo po ng puwang ang Diyos na siya ang gumanap para sa inyo. Bigyan niyo rin po ng puwang ang Panginoon na siya umapuhap para sa inyo. Kung doon man ay hindi niyo ito naramdaman na kayo inaapuhap dahil wala kayong nagaganap, subukan niyo po na magpawala po kayo at sigurado ang Diyos ang magbibigay sa inyo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat sa pamamagitan ni Apo Kong Ching. Lahat ng aral na yan, tanggapin niyo po sa puso niyo. At kung anong kulang nyo, yun ang magbibigay ng galak sa inyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother.
Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay magsitayo.